Way back 2000, natagpuan ng grupo ng maawaing mga tao ang isang Nepalese na ito sa lansangan na tatawagin natin sa pangalang Tarsier. Isa siyang palaboy-laboy noon, mabaho, homeless at walang makain. Sa kabutihang loob ng mga taong nakakita sa kanya, kinupkup siya at binihisan at binigyan ng pagpapahalaga. Nagpasalamat itong si Tarsier sa pagkupkup sa kanya dahil anya sa kanyang lugar na pinanggalingan, wala silang kuryente, walang transportasyon, walang magandang edukasyon. Nagkataon na ang nakakita sa kanya ay mga katiwala pala ng isang hari, si Haring Pibos, isang maawain at mapagmahal na hari. Nalaman ngayon ng maawaing hari ang kanyang kwento, kaya't sa loob ng halos 2 dekada, lahat ng biyaya at pribilehiyo ay tinamasa nito sa loob ng kaharian. Naging malapit siyang katiwala ni Haring Pibos. Kasama ito kahit saan siya magpunta, kung saan-saan sa iba't ibang mga bansa. Pinag-aral pa nga ito bilang piloto at ginawang pangunahing katiwala sa pagpapatakbo ng aviation company ng hari. May sarili siyang bahay at lupa, may sariling sasakyan at maging ang mga importanteng impormasyon ng kaharian ay naipagkatiwala rin sa kanya dahil nga malaki ang tiwala sa kanya ng hari maging lahat ng tao sa loob ng kaharian. Ngunit lingid sa kaalaman ng hari at sa buong nasasakupan nito, plano palang pabagsakin ni Tarsier ang hari gaya ng kwento ni Lucifer. Itong si Tarsier ay napasukan ng inggit, pagiging ganid sa pera at uhaw sa kapangyarihan na nag-udyok dito upang isakatuparan ang kanyang mga plano. Isa pala itong pinunong ahas na nagkukunwaring Tarsier. Walang kalam-alam ang lahat sa kanyang mga plano. Binahal siya ng buong kaharian at nirerespeto bilang isa sa malapit na katiwala ni Haring Pibos. Nasa kabila pala ng lahat ng kabutihang ibinigay sa kanya ng hari, plano nitong maipatumba o maipakulong si Haring Pibos upang siya ang pumalit bilang hari. Ngunit dahil ang maawain at mapagmahal na Haring Pibos ay ginagabayan ni Bathala, nagpakita ito ng mga senyales ng nakaambang panganib sa kanya kapag dakay nagpagawa ng masusing pag-iimbestiga ang hari at isa-isang naglabasan ang mga kasamaang pinaggagawa ng mabahong Tarsier na kinupkup at ginawang tao sa kanya kaharian. Natuklasan ang milyong-milyong transaksyon nito na sikreto nitong inilipat sa kanyang account at iba pang karimari-marim na gawain. Ngunit dahil mautak itong ahas na Tarsier, bago pa man siya tuluyang mahuli ay tumakas na agad ito kasama ang kanyang asawa at pamilya na kinupkup din ng kaharian. Ganun-ganun na lamang niya iniwan ang mga taong puro kabutihan ang ibinigay sa kanya. Ang buong akala ng lahat ay tapos na ito sa kanyang mga plano. Abay hindi pala talaga titigil hanggat hindi niya makikitang napabagsak na si Haring Pibos. Patuloy itong nagpapasabog ng mga maling mga impormasyon at mga akusasyon at pagsampa ng mga kaso laban kay Haring Pibos at ginagamit ang maraming galamay nito na nakumbinsi niyang mag-rebelde rin laban sa hari. Matapos ang ilang dekada ng pagtatamasa ng kaginhawaan sa loob ng kaharian, sinabi nilang sila raw ay inabuso. Sa gitna ng labang ito, hindi man lang natinag si Haring Pibos dahil alam niya na kahit kailan hinding-hindi mananaig ang kadiliman sa liwanag. Ang kabutihan pa rin ang magwawagi sa huli laban sa kasamaan. Sakim, ganid, sagad sa buto ang kasamaan. It's time, Solid Archers. Welcome to Watchlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Narito ang mga karakter na tunay na sagad sa buto ang kasakiman at ganid ang bituka sa kasamaan. Sa listahang ito, mayroon syempreng mga totoong characters at mayroon ding fictional. At of course naman, wala nang uuna sa ating listahan kundi si Lucifer, si Satan Lucifer the Devil. Siya ay datihang arkanghel ng Diyos sa langit. Dahil sa kanyang angking ganda, binansagan siyang angel of light. Ngunit tulad nating mga tao, ang mga anghel ay nilikha din ng Diyos at mayroon din silang kalayaan ng pagpili o freedom of choice. Ang trono ng Ama sa langit ay pinalilibutan ng napakaraming anghel. Ngunit may 2 archangel na sinasabing pinagkakatiwalaan ng Diyos. Ito ay si Michael at si Lucifer.
at si Lucifer ay naging gwardya ng lahat ng mga ginto at diamante sa langit. Perfect na sana si Lucifer, ngunit isang araw ay nakitaan ng kasamaan ng kanyang puso. Pinasukan siya ng inggit at kasakiman at nagkaroon siya ng masasamang paratang sa Diyos. Sa kanyang isip at puso, bakit anya lahat ng kapangyarihan ay nasa Diyos lamang? Gusto niyang mapasa kanya ang kapangyarihang ito at gustong palitan ang Diyos. Kaya ang ginawa niya, sikreto nitong kinumbinse ang ibang mga anghel sa kanyang dinaramdam at nagpakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa Diyos at sa mahigit milyones na mga anghel. Nakumbinsi nito ang 1/3 na sumama sa kanya upang patalsikin sa trono ang Diyos. Kahit paman, masasabi nating isa na siya sa mga may pinakamataas na posisyon at may kapangyarihan sa mga nilalang ng Diyos. Gusto niyang mapasakamay pa niya ang kapangyarihan ng Ama na pwedeng magawa ang lahat ng bagay. Dala ang inggit at kasakiman na nananalaytay sa kanyang dugo matapos ma-recruit ang 1/3 sa mga anghel. Handa na siya para sa isang digmaan laban sa Diyos. Ngunit sa trono ng dakilang Amang may likha ng lahat, ang mas maraming anghel ng kabutihan sa pamumuno ni Michael ay handang makipaglaban at magpakamatay para sa Diyos. Naganap ang kauna-unahang digmaan sa kasaysayan ng buong sansinukob, ang digmaan sa langit. Good versus evil. Ang digmaang gumimbal hindi lang sa buong universe, kundi pati na sa mga kalangitan. Ang mga pwersa ng kasakiman at galit laban sa pagiging matapat sa pagsusunod sa kalooban ng Ama, at sa huli natalo ang pwersa ni Lucifer sa mga makapangyarihang pwersa ng kabutihan kasama ang kanyang mga kampon. Siya ay inihulog dito sa lupa at naging Satan, Lucifer the Devil, ang naging ulo ng lahat ng kasamaan na nagaganap dito sa mundo. Si Darth Vader, sa lahat ng Star Wars fans, walang hindi nakakakilala sa karakter na ito. Si Darth Vader ang pangunahing kontrabida o antagonist sa tatlong orihinal na Star Wars films at protagonist naman ito sa Star Wars prequel trilogy. Sa ilalim ng kanyang orihinal na pangalan, ang Anakin Skywalker, sinanay sana siya bilang isang Jedi, ngunit umanib sa Dark Force ni Sith Lord. Minana niya ang pangalang Darth Vader. Nagbalat kayo sa isang suit matapos maputol ang kanyang paa at masunog ang katawan sa pagkikipaglaban sa kanyang former master na si Obi-Wan Kenobi. Si Vader, ang persona ng Evil Sith, ay likas ang kasamaan, ngunit sa karakter ni Anakin Skywalker na nagumpay pa rin ang kapangyarihan ng kabutihan sa kanya at inalay ang sarili para sa kanyang mga mahal sa buhay. Si Voldemort, si Lord Voldemort, ang pangunahing kontrabida sa Harry Potter movies. Isa itong ganid na serial killer at leader ng mass army ng serial killers na kung tawagin ay Death Eaters. Lahat ng mga wizards ay takot sa kanya at binansagan siyang you know who, he who must not be named, o the Dark Lord. Si Judas, isa sa pinakasikat na pangalan na may kakabit sa pagiging traidor at sakim sa pera. Si Judas Iscariot ang isa sa mga disipulo ni Jesus at nagkanulo sa kanya sa Sanhedrin sa pamamagitan ng isang halik habang tinawag si Jesus bilang rabay. Kapalit ng kanyang kalapastangan, ang ginawa kay Jesus ay 30 pirasong pilak bilang kabayaran ng kanyang pagtatraidor. Ngunit na kanyang malaman na si Jesus ay ipapako sa krus, nais niyang ibalik ang pera at hindi mapatawad ng kanyang konsensya. Siya ay tuluyang nagbigti. Si Adolf Hitler, naging Chancellor ng Germany mula 1933 hanggang 1945 at leader ng Nazi Party. Sinasabing si Adolf Hitler ang pinakamatalino ngunit pinakabrutal sa lahat ng mga diktador. Siya ang sinasabing pinakaresponsable sa naganap na Holocaust at World War II. Isa sa kanyang paniniwala na ang lahat ng mga Jews ang ugat ng mga problema ng mundo, kaya gusto niyang malipol ang lahat. Kaya ang kanyang naging aksyon ay naging resulta sa pagkasawi ng 50 million katao. Ngunit noong April 30, 1945, nagpakamatay ito sa kanyang bunker. Si Emperor Nero, malaking katampalasan ang ginawa ni Nero sa imperyo ng Roma. Sinunog nito ang mga syudad at pinagpapatay ang maraming tao, maging ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Sinasabing siya ang naging dahilan ng sunog sa Roma. Ngunit ang mga Kristiyano ang pinagbintangan nito at lubusang tinorture nang nalaman niyang hindi siya magtatagumpay sa kalapastangan ng kanyang ginawa. Nagpatiwakal
general ito, si Ivan the Terrible. Siya ang kauna-unahang Tsar ng Russia nung ito ay bata pa na sanay itong magtapon ng mga hayop mula sa mataas na mga struktura. Matalino si Ivan ngunit madaling magngalit dahil sa kanyang mental issue. Pinaslang pa nga niya ang magmamana sana ng kanyang trono. Lahat yata ng masasabing halang na gawain ay ginawa na niya at hindi ito natatakot pumatay, pumugot ng ulo, magsunog at iba pang karumal-dumal na gawain. Kahit kanyang mga kaibigan, kaaway pa rin ang kanyang tingin. Sa Novgorod Massacre, mahigit 60,000 ang tinorture hanggang malagutan ng buhay. Si Pol Pot. Si Pol Pot ang pinuno ng Cambodian Revolutionary Group na Khmer Rouge na nagsagawa ng Cambodian Genocide. Naniniwala kasi itong si Pol Pot na kailangang sirain ang sibilisasyon ng Cambodia upang makapagsimula ng bagong rehimen at bagong henerasyon. Sa kanyang pamumuno bilang Prime Minister ng Cambodia mula 1976 hanggang 1979, ang kanyang brutal na pulisiya ay nagresulta sa pagkamatay ng humigit kumulang 2 milyon katao na sumasakop sa 25% sa buong populasyon ng bansa. Sa pulisiyang komunista ni Pol Pot, wala itong mabuting naidulot sa bansa kundi puro kasamaan. Tanging ang interes nila ang kanilang gustong isulong. Kung titingnang mabuti, ang mga rebelding grupo dito sa ating bansa tulad ng CPP, NPA, NDF ay walang pinagkaiba sa gustong mangyari ni Pol Pot, ang pabagsakin ang kasalukuyang panggobyerno ng bansa upang sila ang pumalit at mamuno. Wala itong ginawa kundi tuligsain ang pamahalaan kahit sino pa man ang nakaupo hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Sa loob ng maraming taon, marami ring pang-aabuso at karimari-marim na atrocities ang hindi kailanman napanagutan ng mga rebelding grupo na ito. Si Dipendra Bir Bikram Shah. Noong 2001, isang gabi ng tag-araw sa Nepal, lasing ang Crown Prince Dipendra Bir Bikram Shah nang mang-ambush ito ng royal gathering. Nagpaputok ng baril at nasawi ang 9 katao kasama ang kanyang amang hari at pagkatapos nito ay itinutok niya ang baril sa sarili. Ang tinawag na Nepalese Royal Massacre ay nangyari sa Narayanhiti Palace, ang place of residence ng Nepalese monarchy. Sa isang gabi lang, halos na wipe out ang lahat ng miyembro ng royal family ng Nepal. Ang may salang prinsipe ay nakaratay sa hospital bed at nakoma, dineklarang hari matapos masawi ang kanyang amang hari. Ang massacre na ito ay iniulat na sumunod matapos magkaroon ng pagtatalo si Dipendra sa kanyang mga magulang na tutol sa kanyang planong pagpapakasal sa isang aristocrat na si Devyani Rana. Pinaniniwala ang binalaan di umano ito na wala itong tatanggaping mana kung sakaling magpatuloy ito sa kanyang planong pagpapakasal, na ayon sa teorya ng kapulisan ang nag-udyok sa kanya upang gawin ang walang awang pagpaslang noong June 1, 2001. Ngunit sa isang banda ng istorya, ang desisyon di umano ng hari sa pagpapalit ng bansa bilang constitutional monarchy matapos ang pag-aalsa noong 1990s ang nagbigay puot sa prinsipe, dahil ibig sabihin hindi na siya magkakaroon ng buong kapangyarihan sa bansa kung sakali mang siya na ang mamumuno. Matapos ang massacre, sinabi ng isang underground Maoist leader na ang naganap na royal murders ay resulta ng political conspiracy. May mga haka-haka din kasi na ang kapatid ng hari na si Gyanendra ay nakipagsabwatan sa anak nitong si Paras upang i-frame si Dipendra at gawin ang pagpapaslang upang mapasa kamay nila ang trono. Ang mga kwentong gaya nito ay talaga namang likas sa kasamaan, sa buwatan upang magawa ang kanilang mga masasamang plano at hayok sa kapangyarihan at pera. Kung inyong mapapansin, Solid Archers, ang karakter ng bawat isa ay walang pinagkaiba. Sa puno ng lahat ng kasamaan, si Lucifer. So yan, Solid Archers, anong masasabi mo sa ating video for today? Kung meron ka mang reaksyon, i-comment mo lamang sa ibaba. Hanggang sa susunod mga Solid Archers, it's time